Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, so marami pong bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa Panginoon. So ako po ay thank God sa isang napakagandang umaga po. Napakaganda ng sikat ng araw. Tapos sa simoy ng hangin, sa atin pong makulay at napakagandang kapaligiran. And of course, sa masarap po na tulog kagabi. Yan. And sa almusal. Ayan po. And salamat po sa Panginoon, nandito tayo ngayong umaga para siya po ay ating purihin at sampahin. So alam ko po meron din kayo mga gustong ipagpasalamat sa Panginoon. So sa umagang ito, meron po akong mahalagang tanong na gusto ko pong pag-isipan natin. Una po, ano ang tatlong bagay na nais mong baguhin sa iyong buhay? Sige po, isip po kayo. Pwede niyo pong isulat sa inyong notebook. Yan, iba kasi may dalang notebook at ballpen. Ano yung tatlong bagay? Napag-isipan niyo po ba yan? So maganda po na mag-pause muna tayo, mag-reflect tayo. Minsan kasi sa sobrang kaabalahan sa buhay, basta wala tayo eh. Kumbaga, nagpapatuloy na lang tayo, diba? Pero hindi na natin napag-iisipan yung mga mahalagang bagay sa ating buhay na kinakailangan po ng tuon. Yan, para po mas mapaigin natin, mas mapaganda. So ano po yung tatlong bagay na yan? Alam ko marami, pero ano po yung top 3 na gusto po ninyong baguhin sa inyong buhay? Sige po. Pinost ko rin ito sa group chat natin eh. Para po mapag-isipan ninyo ng mas maaga, kaninang umaga. Yan po. Ano yung tatlo? So kung meron na po kayo naisip, sabihin nyo po sa katabi ninyo. Yan. Hanap kayo ng mapagsasabihan ng tatlong bagay na. Ano ba yung tatlong bagay na gusto mong mabago, ma-improve sa iyong buhay? Pagkatapos po, ninyong matuko yung top 3 na yan, sabihin ninyo. Pwedeng sa tabi o sa likod, basta meron po kayong pagsabihan. Sige, bigyan po kayo ng konting pagkakataon. Oras, para po pag-isipan yan at sabihin po sa inyong katabi. Magtatanong po ako ha, yung tatanungin ko po yung katabi. Ayan. Meron na? Meron. Nasabi na? Sige po, sabihin nyo na. Sabihin nyo. Yung gusto nyong baguhin. Oh. Hindi po pwedeng wala ah. Kasi pag wala yung pinakamasaklap na buhay, yung wala kang gustong mangyari sa iyong buhay. Oo. Parang ang patay niyan. Kasi yung patay lang, yung walang, yung hindi tumatakbo yung isip. Opo, masa pa yun. Bad status yun. Yung wala kang gusto mangyari sa iyong buhay, na pagbabago. Oh. Parang kang patay nun. Kaya hindi po maganda yun. Mag-isip po kayo ng pagbabago. Okay na? Sige. Meron na? Sige, wala po hindi na pahabain, banggitin nyo lang, direct to the point. Halimbawa sa akin, gusto kong mabago yung aking ngipin. Sa physical ko, kasi yung ngipin ko, patong-patong. O, ganun po. Example lang po yon. Doon tayo sa tingin ninyo, kailangan talaga ninyo ng pagbabago na maganap sa inyong buhay. Si Brad Arnold po, magbigay po kayo Brad Arnold. Ano po yung pagbabago na sinabi sa inyo ni Sister Lita na gusto niyang mabago sa kanyang sarili? Meron na? Wala pa. Sige po. Si Brad Lindo naman, pagbabago po ni Sister Rokita. Meron na? Nagtatanungan pa yata sila. Si Sister Lita kay Brad Arnold. Ano po yung sinabi niya sa inyo na gusto niyang mabago sa kanyang sarili, kanyang buhay? Ugali. Ano pong specific? Kasi malawak po yung ugali. Ano po yung... Di po, diretso niyo na po. Ano po yung gusto niyang mabago sa kanyang pag-uugali? Sige po, pag-usapan niyo muna. Baka may discussion pa dyan eh.
Sige, si Nanay Luning kay Mamay. Ano sinabi na Nanay Luning? Gusto niya pa tayo mabago yung magluluto. Makapaglingkod siya sa Panginoon. Okay. Bata pa siya. Ayan, nakapaglingkod siya sa Panginoon kahit may edad na siya. Ayan, so maganda. Pero pa bang isa? Alam ni nanay sa akin na yan sa akin. Kasi Mamay. Mamay na gusto niya baguhin yung may yaman siya. Ayun, grabe no? Maglingkod, yumaman, oh. Oo, grabe no, tama, ganda. Oo. Wala masama yan. Opo, maganda yung mga hangarin. Sige, ano pa? Kay ko naman, kay Ate Akay tsaka kay Easy. Mauna si Ate Akay, ano yung kay Easy na pagbabago? Yung kay Isi naman, gusto niyang baguhin yung pagiging tamad daw niya. Ayun. Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pag-pray. Gusto niyang baguhin yun, yung pagiging tamad sa Ah. ng mga ginagawa. Ayan, so natukoy ha, yung pagiging tamad. At least alam, di ba? Alam mo kung anong gusto mo sa iyong buhay. Eh, sige, si Ate Akay naman, Easy. Ano sinabi sa Ate Akay? Kasi ako na Sige, nagkakanta sila, nagka-discussion pa yata sila. Si Clyde tsaka si Bless naman. Eh, blessed naman sa kung gusto niya na baguhin yung attitude niya na Anong attitude yan? gusto magalit. Mabilis magalit. Oh, magagalitor pala ito. Kasi yung pangalawa niya, Pastor, yung mga maling decision niya daw ng mga nakalipas daw na maling. Okay. Siguro ibig sabihin niya pabigla-biglang desisyon. Okay. Number 3 naman, Pastor, mga oras daw na hindi siya naging productive o hindi niya nagamit yung oras sa mas ma-importante. Okay. So yung pagiging productive. So gusto niya mas maging productive. Oh, very good. Si Clyde naman. Na dapat talaga siya. Yung una niya, nakapag-aral siya, nakapagtapos ng college. Okay, nakapagtapos ng college. Okay, ano pa? Tapos, magagalitin, hindi, yung ugali niya rin na mapang-asar. Okay, mapang-asar. Tapos, katamaran. Katamaran. Okay, sige. Thank you. Ano natukoy nila? Kay Angela at kay Lola Limpa naman. Meron? Ano? Sino mo kausap ninyo? Sino nagsabi sa inyo Lola Limpa? Wala? Sa Angela, sa'yo, ano sinabi ni Lola Limpa? Meron ba? Sige, sino nagsabi sa'yo? Kay Angela? Walang nagsabi sa'yo ng gusto niya bago? Sino ang sinabihan ni Angela? Wala rin? O mag-isip kayo ha? Oo, kasi pag wala kayong pagbabago, para kayong patay niyan. Patay lang yung hindi nang tumatakbo yung isip niya at wala nang gusto mangyari. Yun ang pinakapangit sa lahat. Yung buhay ka, pero para kang patay. Kasi wala kang wala kang direksyon. Oo. Sige, balikan natin si Brad Arnold tsaka si Sister Lita. Sa kanya po, si Brad Arnold. Yung sa kanya, yung mabago yung kanyang yung katamaran niya sa pagbabasa ng Bible. Hindi niya yan ginagawa talaga yan. So, katamaran sa pagbabasa ng Bible. Okay po, pangalawa po. Meron pa ba? Yung pangalawa, yung ano nito? Yung ganun din sa pag-devotion. Okay, sa pag-devotion. Okay, ikaw naman. Siya naman ang ilaglag mo, Sister Lita. Sister Lita. sa akin na yung kung talaga yung pag-ugali na dapat sana kung sinasabihan. Nakikinig. Hindi nakakagit. Okay, so hindi na offend, hindi nagagalit kapag ka pinagsasabihan. Okay, ayos, no? Ayan, so thank you very much po. Yan, thank you very much. So, sabi dyan, ano ang tatlong bagay na nais mong baguhin sa iyong buhay? Di ba, kung minsan hindi natin nais, paano ba talaga gusto natin mangyari sa ating buhay? Di ba? So, dapat malinaw. Kasi, kapag ka malinaw yan, alam mo kung anong gusto mong mangyari sa bawat araw ng iyong buhay. Mahirap kasi hindi mo alam ba't ka nagagalit, ba't ka naiinis, ba't ka nalulungkot. So, maganda na minsan po, umupo tayo, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Lord, ano po ba ang dapat na gawin ko? Ano po ba yung pag-isipan ba natin kung ano nangyayari sa ating buhay? Ano yung dahilan? Bakit tayo nahihirapan? Bakit tayo naguguluhan? Bakit ganito yung nangyayari sa ating buhay? Actually, hindi ito yung pinangarap natin. Kaya lang ito yung dumarating sa ating buhay. Di ba? Meron mo bang ganung punto ng sarili natin, di ba? Nagigising ka madaling araw, di ka na makatulog. Kasi hindi ka masaya sa nakikita mo, sa naranasan mo eh.
Hindi naman yun ang plano mo eh. Kaya lang yun ang nangyayari. So maganda na umupo tayo, tanungin natin ang ating sarili, ano ba yung mga nangyayari sa ating buhay? And then, ano yung mga bagay na gusto nating aksyonan para mag-improve, hindi tayo magpatuloy na ganito sa ating buhay. Yan. Okay lang sana kung magaganda yung nangyayari. Diba? Pero kung hindi magaganda, mahalaga po na mag-pause muna tayo, tigil tayo saglit, tapos alamin natin ano-ano ba talaga yung nangyayari sa ating buhay na maganda, tsaka hindi maganda, tapos ano yung dapat nating baguhin, ano yung dapat nating gawin para hindi tayo magpatuloy sa ganon. And then, bakit kailangan mo itong baguhin? Bakit kaya? Siyempre, una dyan, hindi ka masaya, di ba? Gusto mo maging masaya, o gusto mo maging payapa yung isip mo, gusto mo makalaya sa mga pasanin, sa mga kabigatang yan na nagpapahirap sa iyo. Kasi, narinig ko ka na gusto maglingkod sa Panginoon, gusto mo makatulong, di ba? Gusto mo na maging magaan at maayos yung iyong buhay. Yan. So yan po napakahalagang mga katanungan. Eto po mga kapatid, habang pinagbubulay-bulayan ko po yung tanong na yan, ito po naisip ko sa aking buhay. Kung meron bang nangyayari sa ating buhay na hindi natin mapipigilan at hindi natin maiiwasan, ito ay ang pagbabago. Change, di ba? Sabi ng kasabihan po, change is constant. Alam niyo yung constant? Hindi po nababago. Ba? Nagbabago yung araw. Ba? Ngayon, linggo, bukas, lunes. Tumatakbo siya. Hindi mo siya mapipigilan. Nagbabago yung oras. Nagdadagdag yung iyong taon. Diba? Mapigilan ba natin yung pagtanda natin? Diba? Yung pagkulubot ng mukha natin? Yung health natin. Habang lumilipas yung panahon, nagbabago yung health status natin. Diba? So maraming mga pagbabago, yung technology, yung mundo natin nagbabago, yung ugali, ang dami pa nagbabago, yung presyo nagbabago, yung temperatura nagbabago, yung mga tao, ang dami mga pagbabago sa ating paligid. So, sa mga pagbabagong ito, mahalaga po na tayo ay nakakasabay at hindi po napag-iiwanan. Diba? So, kung meron man pong nangyayari sa ating buhay at sa ating paligid na hindi po natin maiiwasan, hindi po natin mapipigilan, ito po ay ang pagbabago. Kinakailangan sumabay tayo sa mga pagbabagong yun. Yan. Lalo na po sa mga mas nabuhay na ng matagal, yung mga 50 plus, 60, or higit pa, nakita nila yung kaibahan noon, ng buhay noon, tsaka ngayon, malaki ang nagbago, di ba? Yan. So, sa mga pagbabagong yun, kumusta po? Ano po yung mga positibong pagbabago na nangyari sa ating buhay? Meron po ba? Kung wala, ay maganda po magkaroon ng mga positibong pagbabago. Kasi, pwede po yung pagbabago na naganap sa ating buhay, maganda. Pero, pwede rin po yung kabaliktaran. Pwede yung pagbabago na nangyari sa ating buhay ay yung pangit. Diba? Hindi siya change na for good and for best. Sometimes, yung mga pagbabago po na nangyari sa ating buhay, pangit. Yung mga hindi magaganda. At meron po tayong naging malaking bahagi sa mga pagbabagong yun. Diba? Pwedeng meron kang ginawa na tama, kaya maganda yung naging resulta. Pwede namang meron kang ginawa na mali. Narinig ko yung kakanya, di ba? Yung hindi ko na nagamit ng productive yung aking oras. Yung naging tamad ako. Di ba? Hindi ko nagamit yung aking kabataan. So meron tayong naging bahagi sa mga maganda at hindi magandang mga nangyayari sa ating buhay. So yun nga po mga kapatid, mahalaga po na pag-isipan natin. Kasi tumatakbo yung panahon at kinakailangan nating maging matalino sa paggamit ng ating buhay at panahon. Ang pamagat po ng ating mensahe na pag-aaralan ay change for better. Yan, change for better. Yan po, oh. Change. So pag sinabi po natin change for better, ibig sabihin may kinakailangan tayong gawin. Meron po siyang effort. Diba? Sa part natin, meron tayong mga kinakailangang gawin. Kinakailangan may pagsisikap para mangyari po yung mga pagbabagong yan. So yung hamon po sa atin ngayong umaga, gumawa tayo
ng magandang pagbabago at hindi pangit na pagbabago sa ating buhay. So yun po yung prayer natin. After po ng mensaheng ito, matutunan po natin mula sa salita ng Panginoon kung paano po natin mararanasan yung magandang pagbabago. At hindi po tayo magpatuloy sa mga bad, sa mga ugly, sa mga hindi magandang pagbabago sa ating buhay, mga kapatid. Ayan po, tingnan niyo yung larawan na yan. Diba? So yung isda mismo, gusto niya ng pagbabago. Doon sa maliit na tangki, gusto niyang lumipat doon sa mas malaking tangki. Ano pong ginawa niya? Lumipat siya. Diba? So, mayroong kinakailangang gawin sa ating buhay. May kinakailangang mangyari. At mahalaga yung bahagi mo. May mga pagbabago po na tayo talaga yung gagawa. Hindi natin pwedeng iasa yun sa sino man. Kay President Marcos, hindi pwedeng kay Mayor, di ba? Lalo na kayo, malapit na naman ng eleksyon. Kuminsan po, hindi lang pala minsan, madalas po, dami nating mga reklamo sa ating buhay. Hindi tayo nasasatisfy sa ating leader, sa mga kasama nating mga sa trabaho, di ba? Pero, yung totoo po, kung meron man tayong pwedeng aksyonan para po maranasan natin yung mga hinihiling nating pagbabago sa ating buhay, magsisimula po yun kanino? Sa ating sarili. Diba? O, hindi natin pwedeng iasa yung ating kinabukasan, yung pagyaman. Narinig ko kayo na? Oh, actually, bago yung sinabi, nag-usap na kami kanina. Nag-pray talaga, Lord, payamanin mo kami. Diba? At alam ko, hindi na kami, kayo rin. Huwag na tayo magkuha, matagal tayo magkakilala. Wala akong taong gustong, di ba, matatiling meron. Gusto natin umasenso yung ating buhay. Kami nga pa natin ang totoo, di ba? Yan, gusto natin talaga maging, kung tayo asensado. Di ba? Ayan. So, kinakailangan po merong mangyari talaga. Ayan, no? Grabe yung ginawa ng isda, oh. Tumalon siya. Di ba? Nagkuhan siya. Nag-take risk. Tama po ba? Risk. Ano ba Tagalog ng risk? Ha? Nag-try siya. Di ba? O, sumubok siya. Ayaw ko sana gamitin yung sugal, kaya parang sumugal siya, oh, kung makakalating siya doon. Ayan po. Di ba? May mga risk po na dapat pag-isipan din natin, ha? Baka mag-risk. Sabi ni Pastor, mag-risk daw eh. Ayan. Tingnan natin kung high risk talaga yan, yung delikadong-delikado na pag sumugal ka, walang kapag-asa. Pag-isipan natin. Ang tawag po dyan, calculated. Pinag-aralan mo, pinag-isipan mo yung mga pagbabago na yun, di ba? So sa buhay talaga natin, may mga kinakailangan tayong hawakan, tsaka bitawan. Bakit mo ito hawakan? O, kasi nakita mo ito yung dahilan, di ba? Dapat ito mag-stay, dapat ito ipagpatuloy, yung ugaling na ito, yung habit na ito, yung mga bagay na ito sa aking buhay, yung mga relationships na ito, yung environment na ito, dapat ito mag-stay dito sa akin. Kasi ito ay mga instrumento, mga tools sa aking buhay na magsisigurado na ako ay marating ko yung aking gustong mangyari sa buhay, yung gusto ko ma-achieve. May mga bagay naman tayo na kinakailangang bitawan sa ating buhay kasi alam natin na ito ay panira. Diba? Pabigat. Nagpapahirap sa atin. At kapag nandyan yan, malaki yung chance na hindi natin maabot yung change. Diba? For better na gusto nating mangyari para sa ating buhay. So mahalaga po, pag-isip-isipan talaga natin. Ganda, no? Umpisa pa lang, nag-isip na kagad tayo ba talagang gusto ko mangyari sa aking buhay. Yan. So your life does not get better by chance. Hindi po natin yan pwedeng iasa sa ano yung chance? Chamba. Ayan. Chamba. Ha? Yan. Hindi ko po alam kung kayo pa ito mataya sa loto eh. Ang tawag dyan, chamba. Diba? O, chamba. Hindi po eh. Diba? Kinakailangan mag-isip tayo, mag-strategize tayo, paano natin ma-achieve. Diba? Kung yung iyong income ay 1,000 at nangarap ka ng 5,000, mag-strategize ka, paano ma-achieve yun. Diba? Ano-ano yung mga kailangan. Kung yung problema mo ay health, paano ko ma-improve yung aking health? Diba? Hinihingal ako ngayon. Ano yung mga dapat mong gawin para ma-improve yan? Kung ang problema mo ay relationships, meron kang kinakailangan
gawin sa iyong buhay para mapagbuti, mapaganda mo yung iyong buhay mula ngayon tsaka sa mga darating na araw sa iyong buhay. So, your life does not get better by chance. It gets better by change. Ano, change. Kinakailangan meron kang gawin na mahalagang pagbabago sa iyong buhay. Okay po ba? Patuloy po tayo. Yan. So, paano natin makakamtan ang magandang pagbabago sa ating buhay? Alam niyo po ba, ang Biblia, marami siyang sinasabi patungkol sa change. Yan po. So, ibig sabihin, ang Diyos mismo, gusto niya na tayo ay magbago. Hindi po for worse, but for better, for best. Ganun po yung Diyos na ating sinasamba, pinaglilingkuran. Gusto ng Panginoon yung best para sa atin. Kung tayo po nagnanais ng pinakamaganda, pinakamabuti, masayang buhay, healthy life, asensadong buhay para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pong komunidad, lalo tigit po ang ating Diyos. Gusto niya po na tayo ay pagpalain. Pero kinakailangan po nating sundin yung kanyang patakaran. Yung paraan po ng Diyos para tayo ay pagpalain. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon, I commit to you this message. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka po sa amin. Alam mo kung nasaan kami, Panginoon, sa aming relationship sa iyo, sa aming journey, sa aming Christian life. Hindi po aksidente, nandito kami ngayong umaga. Dalangin ko po na mangusap ka sa amin. Tulungan mo kami na marinig ang iyong tinig, Panginoon, ang iyong instructions, at ma-align namin, Panginoon, yung aming mga desires, yung aming mga iniisip, yung aming po mga decisions and actions, Panginoon, so we can experience your overflowing blessings in our lives. In Jesus' name, Amen. So una po, saan tayo magsisimula? 2 Corinthians 5:17. Ano po sabi ng salita ng Diyos? Basahin na po natin dito. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So saan po tayo magsa-start? Sa pamamagitan po ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang ganda, no? Diba? So meron pa lang dapat tayong gawin. At ito po yung unang hakbang sa change. Sa change for the better. Tama po ba? Change for the better. Ano po yun? Yung tayo ay makipag-isa kay Kristo. Makipag-isa kay Kristo. Ano po ibig sabihin yan? Kung ang isang tao po wala pang relasyon kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, ano po dapat mangyari? Magkaroon siya ng relasyon kay Jesus Christ. Sino po sa inyo dito ang totoo ng may relasyon kay Jesus Christ? Yan po, praise God kung kayo ay may tunay ng relasyon kay Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit? Yan po, ang pagbabago po ay hindi natin kayang gawin mag-isa. Hindi natin kayang gawin. Yan. Powerless po tayo. Ang pagbabago po sa buhay ng isang tao ay possible. Mangyayari lang po kapag siya po ay nakipag-isa kay Kristo. Kapag siya po ay merong buhay, new life, mula sa Panginoon, sa pamagitan na gawa ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ganda, no? So, hindi po tayo hopeless. Meron po tayong pag-asa. Kasi, yung Diyos po na lumikha ng lahat ng bagay, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, para ano po? Para tayo po ay bigyan ng buhay. Sabi po ng John chapter 10, verse 10. Ano sabi doon? Ang magnanakaw ay dumarating para ano daw? Magnakaw, manira, at pumaslang. Ano pong dahilan ng pagparito ni Jesus? Naparito ang anak ng tao, si Jesus Christ, ang Panginoon po natin, upang ano daw? Bigyan tayo ng buhay. Buhay na sagana. Full life. So napakalinaw po mula sa Biblia na ang unang hakbang po sa pagkakaroon ng better life, ng blessed life, ay sa pamagitan po ng ating personal na relasyon sa Panginoon. Yan po talaga. Okay? Ang number one sa ating buhay. Tignan po natin yung mga halimbawa sa Biblia ng mga taong nakaranas po ng change. Better change for the better. Una po si Zacchaeus. Kilala niyo po si Zacchaeus?
Hindi na po yung bago sa atin. Bago niya po nakilala si Jesus Christ, actually, marami na siyang pera, mayaman na po siya. Di ba? Mayroon na siyang posisyon, meron siyang education. Kumbaga, kwan po siya, marami siyang mga material na bagay sa mundong ito. Pero, in spite of all ng material, ano pa, everything na meron sa kanyang buhay, ano po, merong kulang sa kanyang buhay. At yun yung pinakamahalaga, yung wala sa kanya. Ano po yung wala ngayon? Wala po sa kanya si Jesus. Kaya nung nabalitaan niyang dumating si Jesus sa kanilang lugar, ano pong ginawa niya? Nakipagsiksikan siya para personal niyang makilala, makita si Jesus. So mga kapatid, ito po yung napakahalaga sa lahat. Yung tayo po ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Sino ba po? Ito yung babaeng Samaritana doon sa balon. Di ba? O, kung isipin natin, bato maganda. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng limang husband o kinakasama. Di ba? Kung hindi ka, maganda. Ipagpalagay natin maganda. Di ba? Mahaba yung hair niya. Marami namang ganyan sa panahon natin ngayon, di ba? Ginagamit yung kanilang physical appearance para ano po, magkaroon po ng M, di ba? Matandang, mayaman, madaling, matay. Ayan po, di ba? Naghanap, wala kagad siya secure na siya. Paano kung yung limang yun, mayaman, hindi ilang beses na siya tumanggap ng, ano yun? Yung conjugal, di ba? Ayan Ayan. Marami pong ganyan. Alam niyo po ba na ang ating syudad ay isa sa may pinakamataas na prostitution? Lalo na po mga teenagers. Bakit po pumapasok sa ganyan? Kasi yung iba gusto na makabili ng cellphone. Nagbabaka sakali na baka tutuhanin sila, dalhin sila sa England, diba? Sa Greenland, sa Canada, para mabago yung kanilang buhay. Pero alam niyo po yung babaeng ito, meron siyang natagpuan sa kanyang sarili na hindi niya po nahanap sa kanyang 5 karelasyon. Alam niyo po ano yun? Yung fulfillment ng buhay na nasa Panginoon. Yung kasiyahan, yung yung purpose ng buhay, yung kaligtasan po. Yung security, totoong kasiguruhan. Kasi wala pong kasiguruhan sa kayamanan, sa kagandahan, kasikatan, ano mong mga bagay sa mundong ito. Diba? Nahanap niya po yun dun sa Panginoong Hesus. Kaya nung natagpuan niya si Jesus, nagbago po yung kanyang buhay. Yung takbo ng kanyang isip, ng kanyang puso, ng kanyang buhay. Diba? Umuwi siya doon. At hindi lang po siya yung nagbago. Yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapitbahay, yung kanilang buong komunidad. Kasi nagpatutuo siya patungkol sa naranasan niya kay Jesus. And then, dami pa po, yung sinasapian ng demonyo. Diba? May mga tao po na lumalapit sila, inaalay nila yung kanilang espiritu sa demonyo. Diba? Payamanin mo lang ako. Bibigay ko na ito sa iyong aking kaluluwa. Basta mahalaga, yumaman ako. Diba? Yung iba, gusto nila magkaroon ng special power. Diba? Predict nila yung yung mga manghuhula, yung mga nagpapagaling, o kaya gusto nila humaba pa ang buhay nila. Yung iba, mga kwento nila, para maging malakas sila na boksingero o kaya maging magaling sila sa isang ang tawag doon, yung mga Illuminati. Hindi naman masyadong, pero yan ang mga narinig ko na para maging magaling ka sa basketball, para sumikat ka na Hollywood star, ano gawin mo? Iaalay mo yung iyong buhay sa mayroon akong binabasang libro niyan totoo pala talaga yun na may mga ganong tao. At may mga ganong organization na kumikilos yung demonyo sa mga tao na nag-aalay ng kanilang sarili sa mga evil spirits sa demonyo. Pero ito po, naranasan niya na masalimut pala yung ganong buhay. Diba? Nakaalala niyo po yung sinasabihan doon sa may simenteryo sa Gadara, kung saan po pumunta si Jesus at naghingi talaga siya ng biyaya sa Panginoon na siya ay iwanan ng mga masasamang espiritu. Nung na-encounter niya si Jesus, nagbago yung kanyang buhay. Ayan po. Sino ba? Si Apostol Pablo. Di ba? Akala niya yung kanyang ginagawang
paglilingkod sa Diyos, yung pagpatay po sa mga Christians nung unang panahon. Isa po sa pinatay niya, si Esteban, tama ba? Yan. Pero, natagpuan niya sa kanyang buhay na hindi sa pagiging, pagiging reliyoso, sa pagiging well-educated kasi kung po siya eh. Bata pa lang siya, talagang mataas na yung kanyang edukasyon, tapos mataas na yung kanyang, malayo na yung kanyang narating sa buhay sa batang edad. So ito po si Apostol Pablo, natagpuan niya sa kanyang sarili na wala doon sa kanyang reliyon, wala sa kanyang kasikatan, talino, yung kailangan niya sa kanyang buhay. Saan niya po natagpuan? Sa Road of Damascus, nung nakilala niya si Jesus. Kaya sabi niya, lahat iniwanan ko at itinuring kong dang. Alam yung dang? Tai. Ganun po. Iniwanan niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang posisyon, yung kanyang yung lahat na meron siya bilang isang Sanhedrin or isang tao na mayroong mahalagang katungkulan sa kanilang gobyerno sa Romans. At ano sabi niya doon? Itinuring ko itong basura, dumi. Para ano daw? Makilala niya si Jesus at paglingkuran si Jesus. So sa atin po mga kapatid, ano po bang mahalaga sa atin? Ito po mula sa salita ng Panginoon. Yung una po, makilala natin ang Panginoon sa ating buhay bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. So yan po mga kapatid. Yung pagbabago po ay nagsisimula sa pagkakaroon ng personal pakikipag-isa kay Kristo. Yan po. Yan. So ito po, mga tungkulin po. Ito, gusto ko po tanungin. Sabihin po ito sa lahat. Ang unang tungkulin ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay i-disciple siya. Diba sabi po sa Ephesians, love your wife. Tama po ba? Yan ang una pong duty ng kanyang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Mahalin. Kaya lang pa paano? Madali lang kasing sabihin yung mahal-mahal eh. Pero paano mo ipapakita? Ayan po, ilapit siya sa Panginoon. Tama po ba? Yan yung totoong pagmamahal. Na yung asawa mo, yung partner mo, mailapit mo sa Panginoon. Bakit? Kasi ikaw alam mo sa iyong sarili na yung number one na kailangan ng tao sa kanyang buhay ay yung Panginoon. Di ba ba? Susunod na lang yung pagkain, susunod na lang yung ibang mga bagay. Yung number one na kailangan natin sa ating buhay ay ang Panginoon. So yan po yung unang obligasyon ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Yung asawang babae naman po ay dapat na magpasakop naman, magpadisipulo po sa asawang lalaki. Sa Christian, set up po yan sa Christian family. Yan po. And then pangalawa po, yung mag-asawa naman. Yung nanay at tatay po, ang unang tungkulin niya po sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, ay hindi po ibigay yung pagkain lang. Diba? Damit. Tirahan. Hindi po yan. Hindi po pera. Alam niyo po kung ano? Panginoon din po ang unang kailangan ng inyong mga anak. So, ang unang tungkulin po ng magulang sa kanyang mga anak ay ang makilala ng anak niya si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po yung totoong pagmamahal. Diba? Yan po. Diyan po natin yan na ipapakita. At ang mga anak naman po ay dapat na makinig. Kulang yan ng ay. At sumunod sa kanilang magulang. Diba? Sumunod, makinig at sumunod sa kanilang magulang. So ito po yung tanong sa atin. Sino dito ang asawa? Asawang ba? Hindi po aswang na babae na. Asawang babae na kinakausap ng kanyang asawang lalaki patungkol sa kanyang relasyon sa Diyos. Huwag niyo po muna sagutin na baka po mag-away kayo pag-uwi. Be honest po sa inyong sarili. Ako po, tanongin natin. Bilhin tayo po mga tatay po, mga asawang lalaki. How often, gaano po kadalas natin kinakausap yung ating asawa patungkol sa kanyang relasyon sa Panginoon? Ba? Ginigising mo siya, devotion tayo, mag-aral tayo sa salita ng Panginoon, mag-pray tayo. Yan po. Yan po. Alam niyo po kung bakit inuuna ko yung lalaki? Kasi sa design po ng Panginoon,
lalaki po talaga sa Genesis. Alam niyo po kung bakit hindi kaagad binigay ng Panginoon si Eva kay Adan? Alam niyo po ba? Bakit nahuli kinreate? Di ba sa lahat ng creation, tama po ba? Kinreate na lahat yung heaven and earth, yung mga lupa at dagat, ano pa, yung mga ibon, isda, yung mga hayop, na-create na si Adan. Walang babae. Hindi niyo po ba naisip yun? Natanong, bakit kaya hindi ka agad kinreate? Bakit huli? Sa lahat ng creation, huli po si Eva. Tama po ba? Ang huling creation po, babae. Ha? Alam niyo po bakit? Kasi gusto ipakita sa atin ng Panginoon that God should have the first place in the heart of every man. Na ang Diyos po ay dapat na mauna sa puso ng bawat tatay, bawat lalaki, bawat husband. Alam po ng Panginoon na kapag nauna si Eva, distraction si Eva sa puso ng lalaki. Ang tanong po, sino ang una sa ating puso? Kung una po ang Panginoon sa ating puso, maganda po. Pero kung hindi, dapat po una ang Panginoon sa ating puso. Mga tatay. Kasi pag una po ang Panginoon sa ating puso, magiging una po yun sa ating buong pamilya. Yan. Kaya praise God po sa mga pamilya na nandito na nandyan yung nanay at tatay. Kung ang inyong asawa po ay hindi Kristiyano, yan pong ipag-pray ninyo sa Panginoon. Na sila, makilala nila ang Panginoon at maging number one si Jesus Christ sa kanilang buhay. Alam niyo po kung bakit? Ang isang tatay po na may pagmamahal sa Panginoon ay meron pong totoong pagmamahal. Magkakaroon po ng totoong pagmamahal sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Why? Kasi nandun si Jesus. Ang author and source of true love ay si Jesus. Yan. Si Jesus po. Ba? Yan po. So, yung babae naman po ay kinakailangang mag-cooperate, magpasakop sa kanyang asawang lalaki. And then, sino po sa mga anak? Ito sa mga anak naman, ang personal na kinakausap ng kanilang tatay at nanay patungkol sa kanilang kaligtasan o buhay espiritual. Tanungin po natin yung ating mga sarili. Sino po sa inyo ang kayo mismo, tatay, nanay, yung personal na kinakausap ninyo? Nakausap nyo na ba ang inyong anak tungkol sa kanyang kaligtasan? Nak, uusap muna tayo. Diba? Kumusta ang iyong kaligtasan? Kumusta ka sa Panginoon? Yan, ha? Bata man yan, kung hindi mo nakausap, kausapin mo na. Kung binata, dalaga na, kausapin. Kung matanda na at may pamilya na, kausapin mo ba yun? Tanda na yun eh. Kausapin mo. Kausapin. Pag-usapan ninyo ang inyong relasyon sa Panginoon. Diba? Yan po. Diyan po natin masisigurado na ano daw? Ang pagbabago po ay tiyak kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Kasi ang totoong pagbabago lang po ay nangyari kapag nandyan si Jesus. Nandyan yung Panginoong Jesus sa buhay ng isang tao at sa gitna ng isang pamilya. So yan po mga kapatid. Siyempre, walang usot yung mga bata. Pag kayo kinausap ng inyong magulang, ang tanong, nakikinig ba kayo? Diba? Ha? Dito, mag-prayer meeting na tayo. Ay, ayaw. Diba? Nagtago-tago pa. Inantay mo nang matapos, o kaya inantay mo nang magalit bago magsunod. Hindi sira na yung espiritu, wala ng devotion, wala ng prayer time. Nangyayari po ba yan? Nangyayari yan. So, ayan po, mahalaga. Diba? Na mag-cooperate yung mga anak sa kanilang magulang. Yan o. So, kung kayo kinakausap ng inyong magulang, mayroon kayong usapan na ganito, mag-spend kayo ng time sa Panginoon, be there. Dapat nandyan kayo. Yan. So, lahat ng ginagawa natin ngayon may epekto sa ating kinabukasan. Tama po ba? Meron po mga kapatid, malaki ang pakinabang kapag ang asawa mo, anak mo, mga apo mo ay sumampalataya at sumunod sa Panginoon. Malaki po yan. Kaya una po talaga yan, yung Panginoon. Pangalawa po, kasalanan mo kapag ang iyong pamilya ay napariwara dahil hindi mo sila nilapit sa
Panginoon. Yan po. Pangatlo po, kasalanan mo kung ikaw ay napariwara dahil matigas ang iyong ulo. Diba? Sinabihan ka na. Ayaw mo makinig. So hindi yan dahil madamot si Lord. Mayroon po tayong tinatawag na principle of sowing and reaping. Yung prinsipyo ng agriculture. Yung prinsipyo po ng pagtatanim at paghasik. So kung ano yung tinanim mo kahapon, yun yung iyong inaani ngayon. Hindi dahil masamang Diyos ang Diyos natin. Mabuti po yung Diyos natin. Kahit po ang believer, pinagpapala niya. Diba? Pinasisikat niya po yung araw, binibigyan niya yung ulan. Sa parehong masama at mabuti. Yun po yung Diyos natin. Kaya lang po, tandaan po natin na meron po tinatawag tayo na prinsipyo ng pagtatanim at pag-ani. Kung ano yung tinanim mo, yun yung iyong aanihin. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga tinatanim. Kasi kung minsan po, yung tinanim natin isang buto ng mangga, pag tumubo, pag lumaki, mas marami po ang bunga. Mas marami po ang balik. Mas maraming sakit sa ulong itudulot sa atin. Nandyan po yan sa Biblia. Kaya kung minsan magtataka tayo, ba't nangyari ito? Balikan mo naman tinanim mo nung nakaraan. Diba? Ngayon, sa atin naman ng mga mas bata-bata pa ngayon, nakita mo yung tanim ng nauna sa'yo, hindi maganda, bunutin mo. Kasi hindi maganda yun eh. Diba? Nakita mo, nagbibisyo siya. Nakita mo, hindi siya nagkaaral ng salita ng Panginoon. Nakita mo, yung hindi tama. Huwag mong sundan. Ganun po yun. Kasi pag pinagpatuloy mo yon, tutuloy lang sa iyong pagtatanim na yon, aani ka rin ng ganong bunga. Diba? Bisyo, sugal, ano pa? Pakikipag-away, palit-palit ng asawa, o hindi nag-aral ng mabuti, o iba't iba. Diba? So, yan po mga kapatid. Katulad po kanina, merong bahagi ang bawat isa sa atin. So, mababago lang po yan kapag binalik natin siya dun sa Panginoon. Diba? Binalik natin doon sa kalooban ng Panginoon. So, malaki po ang pakinabang kapag yung mali, itinama natin ngayon. Alam natin mali yan eh. Itama natin ngayon. Yan po. Itama. So, hindi pwedeng tinitingnan lang natin, nananahimik lang tayo. Meron tayong dapat na gawin. At yung atin pong hakbang ng pagtutuwid sa mali, alam niyo po kung ano pinapakita niyan? Faith. Pananampalataya. Yung inaction, yung hindi po natin pagtugon, pagtutuwid sa maling gawain, yan po ay pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Alam mong mali yan. Diba? Yung kanyang ginagawa. Bakit hindi mo tinutuwid? Bakit nananahimik ka lang? Bakit hindi mo sinasaway? Diba? So dapat ituwid natin yan. Yan po ay pagpapakita ng pananampalataya. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag yan ay nagpatuloy, masisira ang kanyang buhay. Yung kanyang kinabukasan. Ikaw din, maapektuhan ka. Hindi pwedeng hindi ka madamay. Damay-damay po yan. Damay-damay. Lahat, marami pong nadadamay. Diba? Yan yung po yung sinasabi na kapag ginagawa pa lang yung kasalanan, sila lang. Pero kapag nagbunga na po yung kasalanan, marami na po ang nadadamay. Baka kayo maging, nagakudkod. Mag-ingat po tayo sa ating mga tinatanim na mga kasalanan. And there are consequences in our lives na hindi po pangmadalian lang kapag kainanin natin. Diba? Meron po sa pagtatanim na tinatawag na munggo tsaka mangga. Yung munggo, pag pinatubo mo, ma-harvest mo kaagad, din mapakinabangan mo, mga 1 week lang. Tama mo ba? Pero may mga tanim tayo na kapag nag-ugat na dyan, nag-ugat, dumami, lumago, hindi mo madaling tanggalin. Di ba? Malalim. Malawak yung epekto. Sometimes, habang buhay. Kaya kung alam natin na ito sa nakaraan natin, mali yung ginawa natin, ilapit talaga natin sa Panginoon. Luhuran talaga natin, iyak natin sa Panginoon. At yung mga pagbabago na dapat natin gawin ngayon, wag po natin ipagpaliban. Gawin na kaagad natin by faith. Kasi alam natin mali,
And then, hingin natin ng tawad, iayos natin sa Panginoon. Or else, magmumultiply po yung ating kahit yung paghihirap ng damdamin, paghihirap ng isip, paghihirap ng bulsa, paghihirap ng kalusugan, samot-sari. Ayaw po ng Panginoon na ganun. Kaya pinag-usapan po natin ito ngayon eh. Change for better. Change for better. Ibalik natin sa, bagay, iayos natin yung mga bagay na hindi ayos, hindi tama dun sa nais ng Panginoon. So, ginagawa po natin, gagawin po ba natin to? Yes po, gagawin natin. Alam niyo po kung bakit? Ginagawa natin to para mas maging maayos sa kinabukasan. Diba? Yan. At hindi lang po yung kinabukasan ng pinaghahandaan natin. Pinaghahandaan natin yung eternity. Yan. Meron ako narinig na pastor, yung speaker namin nung values formation po namin kahapon sa grade 12 and grade 10. Sabi niya, kapag ikaw, estudyante ka, hindi ka naghahanda, wala kang plano sa iyong kinabukasan, sa iyong pagtanda, ang tawag sa iyong tanga. Hindi ka kasi naghahanda sa kinabukasan mo eh. Pero kung ikaw ay tao na hindi naghahanda sa iyong kinabukasan at sa eternity, mas lalo kang tanga. Grabe no, lutong tao-tao yung mga bata eh. Parang masakit lang sa tingin, pero di ba, it is foolishness. Nakikita mo yung direction eh. Di ba? Pinapakita na sa'yo ng Panginoon na ito nangyayari. At kapag nagpatuloy ka dyan, mas pangit ang mangyayari. Worse, mapunta ka sa impyerno. Bakit magpapatuloy ka dyan? Di ba? So, kinakailangan ngayon pa lang, may kinakailangan tayong gawin at ayusin sa ating buhay. So, ang Panginoon po gusto tayong tulungan. Gusto tayong tulungan. But we need to cooperate. Dapat po mag-cooperate tayo sa Panginoon. Kaya nga itong mga kabataan, ang tanong sa inyo, ano bang plano ninyo sa inyong buhay? Ha? Anong plano ninyo sa inyong buhay? So, pag-isipan po ninyo yan. Hanggat bata kayo, tingnan ninyo, ano ba yung plano? Ilapit ninyo yung sarili ninyo sa Panginoon. Kasi pag malayo kayo sa Panginoon, ay kawawa kayo. It is to your disadvantage. Kalugihan ninyo yan. Kala nyo lang, kapag hindi kayo sumusunod sa Panginoon, advantage ninyo, tanongin ninyo matatanda, tignan nyo yung buhay ng mga hindi sumunod sa Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Diba? Maaring mas maganda pa sana. Kaya lang hindi na mangyari. Alam niyo po ba, kapag ang tao daw, ang tao ay maganda, yung nakagawa ng isang bagay na mali, it takes yung babae daw po, kapag nakon siya, naanakan ng pagkadalaga, it takes minimum po ng 5 years bago siya makabalik sa tamang sirkulasyon. Tagal. Kuminsan nga, hindi na po nakakabalik. Ibig sabihin, kapag tayo po ay gumawa ng isang bagay na hindi tama sa harap ng Panginoon, ang hirap, di ba? Ang hirap bumalik, lalo na kung hindi ka rin talaga submissive sa Panginoon. Pero pag submissive tayo sa Panginoon, ay tutulungan tayo ng Panginoon. Lagi ko po narinig doon sa isa pong saninang namin nung nasa Manila pa ako. Kapag ang isang tao nagsisi, nagbalik loob sa Panginoon, agad-agad yan may blessing ang Panginoon. Pero kapag hindi siya nagbalik sa Panginoon, walang pagsisisi, wala rin yung blessing na Panginoon. Papatuloy siya sa ilalim ng sumpa o ng kaparusahan ng Panginoon sa kasalanan. So yun po mga kapatid. Pangalawa po, magbago ng kaisipan. So una, makipag-isa tayo kay Kristo. Pangalawa po, magbago po tayo ng kaisipan. Bakit po mahalaga ang kaisipan? Ang sabi po sa Romans 12:2. Tingnan po ninyo sa Romans 12:2. Ano po sabi sa salita ng Panginoon? Romans 12:2. Ito po, ang ganda nitong verse na ito. Sabi po dito, huwag kayong, ano daw? Makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag daw tayo makiayon sa, ano daw? Takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ayan po, huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Magbago daw tayo ng isip. Ayan. So ito mga kapatid, napakalinaw po sa salita ng Panginoon. Mahalaga yung pagbabago ng
isip. Malaki po ang epekto sa buhay ng tao, ang laman ng kanyang isip. Malaki po, kahit sa Proverbs, kung ano yung iniisip mo sa iyong sarili, ganun ka. Magiging ganun ka. For as you think of yourself, for as a man thinks of himself, so is he. Yan po. So mahalaga po, yung mga tumatakbo, pumapasok, yung mga inaalagaan natin sa ating isip, sa pagbabago ng ating buhay. Diba? So, bata, matanda, mayroon niyang laman yung kanyang isip. Ang tanong ko, ano? Ano yung laman ng isip mo dito nakarang araw? Ha? Yan bang mga tumatakbo sa isip mo ay mga malilinis, kapuri-puri, magaganda bang mga bagay yung pinapasok mo dyan at inaalagaan mo sa iyong isip? Alam niyo po kung ano yung laman ng isip natin may epekto sa ating damdamin at sa ating kilos, sa ating mga desisyon. Yan po. So maging maingat po tayo. Ano ang mga bagay na pumapasok sa isip ng tao? Una po, pornografiya. Alam niyo po, isa sa malaking business ngayon, pornography. Yung mga semi na hubad, tsaka yung hubad na hubad talaga. Pag may cellphone ka, may internet ka, madali ka lang maka-access sa mga lahat ng mga hubad, madudumi. At isa po sa instrumento ng Diablo na tinatangkilik po ng maraming tao ay ang mga pornografiya. At madali po maka-access yung mga tao ngayon. Maraming mga kabataan nasisira ang buhay dahil po sa malalaswang palabas, larawan, na pwede niyang maisip o ma-access dahil po sa technology. Mapababae, mapalalaki. Yan po. At yan po, kuminsan kahit hindi mo hanapin, meron kang YouTube, meron kang Facebook, i-feed nila yan dyan. At once na kumlik ka dyan or nagtingin-tingin ka, mababasa ng algorithm. Tapos ang gagawin ng algorithm, babatuhin ka niya ng babatuhin. Bubombahin ka ng mga ganyang. Kung ano yung kiniklik mo, ano yung tinitingnan mo madalas yan. Saan ka tumatambay, yan ang i-feed, ipapakain sa mata mo ng algorithm ng Facebook. Ang laki-laking business niyan. Bakit ko po alam? Ako po nagre-reel. At sabi po ni Facebook, siya ang magpo-promote dahil may mga videos po ako na Bible study, mga ganyan, devotionals. Siya po ang nag-inform sa akin na yung mga videos na ibabato niya ng ibabato siya, maghahanap ng mga manunood, yung mga interesado. So, ibig sabihin, ganun po. Kikilala ka ng ganyan kataas yung technology natin ngayon. So, pornography. Diba? Pangalawa po na sumisira sa isip ng tao, mobile games. Mobile games. Marami mga tao, hindi naman talaga, sobrang busy. Pagod, puyat, masakit ang ulo. Dahil sa mobile games. Yung iba hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na kaisip mag-aral, mangarap sa buhay, nanatili ka lang sa lang ganyan. Bakit ano po ang ginagawa? Mobile games. Ha? By bakanting oras, mobile games. Yan po ang kanilang ginagawa. Kung hindi pornography, pagod na sila doon, madaling araw na mobile games. Pag-araw, pag medyo gabi-gabi na, pornography naman. Ikot-ikot lang yan dyan. Yan po. At ito po ang delikado sa lahat. Kapag tayo po kumakain ng pagkain, yung atin pong katawan nagdidikta na busog na tayo. Tama po ba? Hindi ka nakakain. Pag kumain ka pa, susuka ka na. Pero ang mata po hindi ganun. Ang mata, wala yan siyang hangganan, wala siyang limit ng kabusugan. Hanggat meron ka nakikita at tinitignan mo yan kung ano-ano yan, hindi sasabihin ng mata mo na pagod ka na. Tuloy-tuloy lang yan. Meron po akong kakilala na namatay po kamakailan. Dapat graduate siya ng grade 12 ngayon. Kaya lang namatay po siya dahil nagkaroon po siya ng meningitis. Alam niyo po kung anong dahilan? Babad. Nakababad siya, araw, gabi, kakalaro na ang mobile games. Buti na lang, bago siya naligtas, nakarinig siya ng gospel. Sinikap niya magbago, sumunod sa Panginoon, kaya lang, nagkaroon ng taning ang buhay niya, at natuloy na siyang namatay. Pero ano pong dahilan? Kamatayan. Ano pong dahilan? Ito po.
mobile aids. Yung hinayaan niya na kung saan tumamba yung kanyang utak, yung kanyang isip. Kaya narinig ko, sana hindi masayang aking panahon, katulad nung nagdaang araw sa aking buhay, hindi ko naabot yung dapat sana nag-college ako, yung bata ako, hindi ko ito nagawa sa aking buhay, sana ganito. Mga kapatid, ano mang ang point na saan ka man sa iyong buhay, yung pagbabago, hindi mo dapat na ipagpalipad. Isipin mo na ngayon, ano yung mga pwede mong gawin para may tigil yung mga hindi dapat na gawin at gawin yung mga dapat mong gawin sa iyong buhay. Hanggang meron ka bang panahon, kasi sooner or later, bukas o sa mga susunod na araw, pwedeng humarap ka na sa Panginoon. Pag humarap tayo sa Panginoon, tatanungin niya tayo, saan mo ginamit ang iyong buhay na binigay ko sa iyo? Masakap yun, pag sinabi ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Yan po, mga kapatid. It doesn't mean nandito ka sa kapulungan ito, involved ka sa ministry, mayroon kang Bible, naging part ka ng ganito, totoo ka ng mananampalataya. Kasi ang totoo pong Kristiyano, meron po talagang bagong isip. Makikita mo. Makikita po sa atin yung bagong mag-isip. So maagang, ano yan? Ito pa, ito po matindi, yung maagang pakikipagrelasyon. Maagang pakikipagrelasyon. Ha? Kung kayo ay estudyante, pinapakain ng magulang, pinapabaunan, nakatira sa poder ng inyong magulang, alam niyo kung anong priority ninyo? Mag-aral. Unahin ang inyong pag-aaral. Wala. Ito po sabihin natin sa church, pagkasundo po tayo ha. Walang boyfriend hanggang makatapos ka ng college. Alam niyo kung bakit? Halimbawa si Angela nag-boyfriend ng grade 7 or first year college. Sa tingin niyo anong gagawin nila? Sa first year na may boyfriend siya, magtitinginan. Second year, magtitinginan lang ba yan? Third year, siyempre mag-holding hands na yan. Di ba? Tama po ba? Sa mga tatay na po, may asawa na. Third year, nagtinginan, naghawak ng kamay. Third year, ano susunod niyan? Maghawak na yan sa bewang, sa balikat. Di ba? Baka higit pa nga. Ano pa? Pagdating ng may tuka. Yan, hindi ba ako nagsabi niya na? Oh. Oh. Ha? Sa mga tatay po, halimbawa kayo po nakita ninyong inyong gano'n ng anak ninyo. Di ba? Pinag-aaral ninyo, nag-boyfriend, nag-relasyon, payag po kayo. Sana wag po. Wag po hindi nakaluban ng Panginoon. Ha? Kasi nagiging part kayo ng pagbagsak, pagkasira ng buhay ng inyong anak, pati buhay ng kanyang nirelasyon. Diba? Lalo na kung sa malayo, hindi nakita, ipatigil mo. Trabaho mo yun bilang tatay. Nanay, ganun din. Trabaho niyo yun. Hindi po magandang trabaho yung ganun. Diba? First year, siyempre, medyo tingin-tingin na lang yan. Second year, may hawak-hawak na yan. Third year, may mga pulupot-pulupot na. Tapos fourth year, pang-4 na taon sila sa relasyon, pang-5, may mga kwa na yan, punta na sa madilim, saan-saan. Ano po ang mangyari? Buntis. Hindi nakatapos. Yan po, ang mangyayari. Ganito po, ang usapan natin, ha? Easy, Micah, Angela. Oh. At sa iba pa po mga kabataan dito, mag-aral muna kayo. Yan ang una at dapat ninyong atupagin. Sabi po ng Ecclesiastes, may panahon sa lahat ng bagay. Hindi ko sinasabi na hindi kayo magka-crush o wala magka-crush sa inyo. Okay, normal yun. Ha? Pero, ang pagpasok sa relasyon ay pwede lang kapag kayo ay tapos na, may trabaho na. At kaya nang tumindig sa inyong mga paa. Kaya pagkatapos po ng college, may trabaho na kayo, kaya nyo nang tumindig sa inyong sarili, katulong na kayo sa inyong magulang, mag-asawa ka agad. Mag-asawa ka agad. Kaya yung mga single dito, mag-asawa na ka agad. Ayun sabi nung kuya-kuya ko po na pastor, na speaker namin. Ganyan sa church nila. Ang tagal niya. More than 20 years na siyang pastor ng mga kabataan. Nakita niya po, maraming mga kabataan hindi nila narating yung pangarap nila sa buhay, pangarap ng magulang para sa kanila. Dahil maagang pumasok sa relasyon. Pumasok sa relasyon. Nabuntis ka agad. Hindi na nakarating sa kanilang pangarap. Ha?
Mahirap na. Kapag may anak ka na, wala. Hindi mo na mababalik, hindi mo na mababago yung panahon. Yun naman mga nakapagtapos, ito naman po nangyari. Sinabihan na magpakasal, ayaw magpakasal. Ayaw kagad mag-asawa. Bakit? Kasi mas mature na sila mag-isip. Nakikita lang kung gaano kahirap yung buhay. Gaano kahirap kumayod. Gaano kahirap yung may mga anak. Kasi nakita na doon sa ibang mga ate, mga kuya, kaibigan, na hindi nakapagtapos kung gaano kahirap bumuhay ng sarili at ng pamilya. May wisdom po ba? Yes. Ngayon, naiisip ninyo na kayo magpasok-pasok sa relasyon kasi may nagpapakain sa inyo eh. Pag uwi ninyo, may nakahain na diyang kanin, meron ng ulam, hindi nyo naisip kung gaano kahirap ang mabuhay kasi may bumubuhay sa inyo. Dapat nyo maintindihan. Kaya sa atin po, sa mga magulang, dahil wala pa yan sa isip nila, pag nakita nyo ganyan, saway nyo agad. Kami, mga bata pa kami, sinabihan agad kami ng magulang namin eh. Kung magganyan ka lang, di pilit ka. Ay, ang nanay at tatay ko, talagang pag sinabi nila, gagawin nila. Oh, maglayas-layas ka? O maglayas ka. Dali mo yung gamit mo lang. Hindi naman ikaw bumili nito eh. Doon. Kung ayaw mo ng gobyerno ko, hindi magtayo ka ng sarili mong gobyerno. Kalimutan natin na tayo ay naging magkadugo. Tingnan ninyo kung hindi matakot yan. Kumisa kasi mga bata po, alam nyo kung bakit sila walang respeto sa magulang? Kasi nakikita lang na takot-takot din kayo eh. Tingnan natin kung hindi magutom yan. Parang bibagtigyan nyo. Basta usapan, kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Bahala ka sa buhay mo. Huwag kang dadala kasi wala ka naman. Sige, okay na yung damit mo. Ay masaklap siya kung paalisin niya na nakahubad kasi hindi naman siya bumili para malaman niya. Ganyan po. Sa akin po yan ha. Pero ako sa inyo. Pero nakita ko, yan po nangyari. Kaya maraming mga bata ngayon, walang respeto sa magulang. Kasi yung magulang, nakikita din natatakot. Wag, matakot. Walang kukunan ng pagkain yan. Kasi yung sasamahan niya, wala ding ibubuhay sa kanya. Para makita niya. Diba? So, usapan po yan. Kapag estudyante ka, pinapakain ka ng magulang mo, pinapabaunan ka, huwag kang pumasok sa relasyon. Wala kang karapatan. Hanggat hindi ka nakatapos ng college, hindi ka nakapasok ng trabaho. At kapag nag-asawa ka, piliin mo yung Kristiyano. Kasi pag hindi yan Kristiyano, hindi yan kaisa ni Jesus. Ha? Para kang kumuha ng batong pamukpok mo sa iyong ulo. Ang mahirap dyan kapag naitali ka na dyan, hindi mo pwedeng buwagin yan kasi nakatali ka na dyan eh. Magiging kalbaryo mo yan habang buhay, maliban maligtas yan. I'm telling you. Bakit Kristiyano? Ito makinig kayo sa mga kabataan sa bawat sapo. Bakit mo pipiliin na sumunod sa kalooban ng Panginoon? Bakit mo pipiliin na ikaw hindi, mag-aral ka muna? Pananampalataya, that is faith. Ipinagkakatiwala mo sa Panginoon yung iyong puso, yung iyong kaligayahan. Bagamat gusto mo yan, hindi pa yan panahon. Gusto mo yan, gusto ka niya, gusto mo sana, kaya lang hindi pa yan panahon. Ano mo pinakikita nung pagpili mo ng iyong pag-aaral at pagsunod sa magulang, pagtupad mo ng iyong pangarap sa iyong buhay, gusto mo ng pagbabago? Pananampalataya. Kasi naniniwala ka na alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo ng higit pa sa pagkaalam mo sa iyong pangailangan. Na sa tamang panahon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Hindi magkakamali ang Panginoon. Ang problema lang kapag pinangunahan mo yung Panginoon, diyan mo malalaman na mali ka at tama ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya makinig kayo. Ha? Yung mga kapatid, bawat isa po sa atin mga kapatid, pag sumunod po tayo sa Panginoon, wala tayong pagsisisihan. Kasi hindi po pwede magkamali ang Panginoon. Hindi po pwede magkamali ang Panginoon sa ating buhay. So, magbago tayo ng isip. Kasi po yan ang nakikita natin eh. Sinasabi ko yan kasi nandyan po yung pressure. At kung minsan po hindi natin nararamdaman yung pressure kasi kasama tayo doon sa daloy ng mundo. Diba? Sa pagpili ng barkada, maging maingat din tayo, siguraduhin natin na yung barkadang sasamahan natin ay mayroong impluwensya sa atin na mapalapit tayo sa Panginoon at hindi tayo matuto ng mag-alak, inom ng alak,
ng bisyo, matindi dyan, drugs. Di ba? Yung sinasamahan mo. Kapag ang mga sinasamahan mong unbeliever, lahat may boyfriend, may jowa, ikaw lang ang wala, mapipressure ka. Kasi feeling mo hindi ka mabenta, hindi ka maganda, hindi ka sexy. Di ba? So para makasabay ka, ay mag-boyfriend ka na lang kahit na, hindi naman gwapo. Para masabi na, di ba? Para masabi lang na may boyfriend ka at hindi ka makansyon. Wala ka may kwento. Di ba? Feeling mo hindi ka in. Yan, dyan mo malalaman na hindi yan tamang barkada. Di ba? Hindi yan tamang kaibigan. Buti na, isa lang o dalawa, kahit wala na. Basta hindi ka, sabi doon, makonform. Hindi ka makompromise. Bakit? Kasi mahal mo ang Panginoon, nagtitiwala ka na ikaw, anak ng Panginoon, alam niya kung ano yung mabuti sa iyo, alam niya kung anong iyong kailangan at sa tamang panahon, isusupply niya lahat ng iyong pangailangan. Alam niyo, as you look back, makikita God is good, God is faithful, God is true to His word kapag sumunod pa po tayo sa Kanya. Ba? Yan po mga kapatid. So I pray po na makita po natin yan. Yung mga bagay po na yan sa ating buhay. Yan po yung mga bagay na sumisira sa buhay ng maraming kabataan ngayon. Kami po ni Mamay, ilang taon na kami. Mas matagal po si Mamay sa akin, lang years nga sa DepEd. 13. Ako po, mag-8 years. Nakita ko na rin po yan. Na dami po mga kabataan na sira buhay lang dahil sa mga bagay po na yan. And I know po sa mga mas matatanda po, mga tatay dito, nakita nyo na rin po kung ano yung mga bagay na yan. So tulungan po natin yung mga kabataan natin, lalo na po yung mga anak, kasi po una ninyong responsibilidad. Alam niyo po, yan po, alam niyo po kung bakit ito ang pinakamalaking business ngayon? Yan. Ang layunin po niyan ay pagbigay ng panandaliang aliw. So kapag kayo po ay pumapatol dito para kayong ang tawag po dyan prostitution. Mapatol kayo, tinatangkilik ninyo yung panandaliang aliw. Di ba? Ano? Ang totoong kasiyahan po na everlasting ay sa Panginoon. Pagsunod sa Panginoon. Hindi nyo mahanap yan dyan. Di ba? Baka yung crush mo ngayon, yung pinatulan mo, in love ka sa susunod, sising-sisi ka na. Di ba? Hirap ka na. Pag lalo na nagkakilala, lalo kung hindi yung Kristiyano, kaabot ka na lang eh. sana, di ba? Yung bisyo na kinahumalingan mo, nahirapan kayo, sana hindi ko ito sinimulan. Sana ganito, di ba? Ayan po, so mga kapatid, magbago tayo ng isip. Hindi pa po huli ang lahat. May awa, may biyaya po pa. Kung saan tayo, nakita natin, katulad kanina, saan tayo dapat magbago, simulan na po kagad natin yung mga pagbabago po. And then last po, dito tayo matatapos. Yan, magbago tayo ng estilo sa buhay. Yan po, magbago tayo ng estilo sa buhay. Ano ba nilagay kong talata dito? Pero malagay ng talata dito. Estilo. Yan, sa Ephesians po. Sa Ephesians. Yung talata po na hubarin na ninyo yung dati ninyong pagkatao at isuot ninyo ang inyong bagong pagkatao kay Kristo. So tayo po bilang mga Kristiyano, gusto po ng Panginoon ay iwanan na po natin yung dati nating pagkatao. Yan. Ito nga po sa chapter 5, mamuhay po tayo ayon sa liwanag. Actually, hindi lang po yan sa Ephesians. Ang dami po sa Galatians, meron din. Diba? Yung hindi na tayo lalakad sa laman, kundi mapuspos tayo ng Espiritu para makita sa atin yung bunga ng Espiritu. Yan po. So, magbago po tayo ng estilo. Yan. Malaki po ang epekto sa buhay ng tao, kung ano
sino, kailan, saan, paano, at bakit niya pinipiling gawin ng isang bagay sa buhay. So, hindi na po ako magtagal dyan. Piliin natin ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Nabanggit ko na po yan kanina. So, mga aspeto po ng ating buhay na kinakailangan pa po nating bantayan, yung paggamit po natin ng oras, yung pera, yung mga pagpapala. Lahat po yan, galing po ba sa atin yan? Pahiram lang po yan, biyaya po ng Panginoon. Ayan po, pagpapalaki ng anak, yan po, pag-aaral sa mga estudyante pa, paghahanap buhay, pagpili ng makakasama sa buhay, yan po. So mga bagay po. Yan. Ano ang pangarap mo sa iyong buhay? No? Ano yung gusto mong mabago sa iyong buhay? Peso. Yan. Ha? Peso. Ayan, Ephesians 4, 22. Yan, sa 22. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Yan, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ayan po, so magbago na tayo ng estilo, mga kapatid. Ha? So may mga style tayo. Ang tawag dyan, bulok. Yung mga bulok nating style, wag na po natin yung ipagpatuloy, ha? Yan po. So yan po yung hamon sa atin. Bago po tayo ng mga estilo sa ating buhay. Yan. Sana po natin yan. Bakit pa na po yung kainin? So, conclusion po. John 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na saganang lubos. Ganda, no? Yan po ang Panginoon sa ating buhay. Yan. So, ito po yung assignment natin. So, hindi lang, di ba? Kumisa kasi nakikinig lang tayo ng mensahe, pero hindi talaga natin na nagamit sa ating buhay. So, ito po yung challenge sa atin, mga kapatid. Pag-uwi natin sa bahay mamaya, yung mag-asawa po, yan, mag-asawa, mag-usap po kayo tungkol sa relasyon ninyo sa Panginoon. Diba? So, assignment po yan, ha? And then, pangalawa po, sa mga magulang naman po, kausapin ninyong inyong anak tungkol sa kanilang relasyon sa Panginoon. Diyan po talaga yung magsisimula po sa ating relasyon sa Panginoon. Kapag ayos po yung relasyon natin sa Panginoon, everything will follow. Ha? So yan po. Okay po ba yan? Pwede mo pakitaas ng kamay? Yan. So hindi ko po kayo makikita sa bahay, ha? Pero makikita po kayo ng Panginoon kung talagang ginawa niya. At yung gagawin po natin na yan, nakita ng Panginoon, i-honor niya po yung ating faith. Kasi nakita ng Panginoon sa ating puso at isip yung desire. Ha? At yung ating hakbang, yung pag-usap pa lang ninyo, mag-asawa at buong pamilya, tungkol sa mga pagbabago na yan, yan po, nakikita ng Panginoon at i-honor niya po yung ating mga hakbang na merong pananampalataya. So pag-usapan po yan sa bahay, ang pamilya, at isagawa po natin. Simulan natin yung mga pagbabago na yan sa ating buhay. Yan po. Yan po yung mga bagay na tunghayan natin mula po sa mensahe ng Panginoong Imaga. So change for better. Change for better. Praying po na sa mga darating po na linggo, buwan, taon ng ating buhay, makita po natin yung better po, yung mga changes na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dumaloy po yung mga pagpapala. Ha? Dumaloy po yung mga pagpapala sa ating buhay. Kasi sabi niya, hindi siya bingi, hindi siya bulag, hindi maiksi yung kamay niya para hindi tayo maabot at matulungan sa ating mga pangailangan. Ano po yung dahilan? Bakit hindi siya makakilos sa ating buhay? Ang inyong mga kasalanan ang naglalayo sa inyo sa akin. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon.
na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kaya mo, Panginoon, gumawa ng mga pagbabago sa aming mga buhay. Kaya Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at gawin, Panginoon, yung bahagi namin sa mga pagbabago, magandang pagbabago, Panginoon, na pwede naming maranasan sa aming mga buhay kapag kami po ay nakipag-isa, nakipagtulungan, nagpasakop sa iyo. Salamat, Panginoon, na sa iyo ay meron kaming malaking pag-asa na kami, Panginoon, ay pinagpala mo, kami, Panginoon, ay mahal mo. Nagmamalasakit ka sa amin, Panginoon. You do not want us to live, Panginoon, sa mga kasalatan sa buhay, Panginoon, sa mga consequences ng mga kasalanan. Gusto mo kami, Panginoon, lumakad sa kabanalan. Gusto mo kami, Panginoon, magtamasa ng mga pagpapala. At ito, Panginoon, ay possible, Panginoon. Pwede ito mangyari sa mga buhay kapag kami po ay nagbago. Nagbago kami, Panginoon, ayon sa iyong salita, ayon sa iyong proseso, ayon sa nais sa aming mga buhay. Tulungan mo po yung mga magulang, yung mga anak, yung iglesia na ito, Panginoon, na kami po ay makaranas, Panginoon, na-experience namin yung iyong pagbabago, Panginoon. Tulungan mo po kami at gabayan mo kami, Panginoon, na maisagawa po namin ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.